Eto, makinig mga pensyonado ng SSS. Importanteng advisory ngayong Martes na, June 30, 2026. Dapat magawa nyo ito. Yan ating pag-uusapan sa episode na ito. Hello mga ka-vlogs! Welcome sa aking YouTube channel at welcome po sa ating official Facebook page. Saan ka man nanonood, kumusta? Well, eto importanteng advisory po, no, mula sa SSS. Actually, mangyayari na ito ngayong Martes, June 30, 2026. No, it is a deadline, no? Deadline po ngayong Martes, June 30. At dapat talaga magawa ito ng ating mga pensyonado. Well, hindi naman lahat ng mga pensyonado kailangan po na gawin ang advisory na ito. Yan nga po ang ating bibigyang linaw sa episode na ito. Well, ang pinag-uusapan natin ay ang pag-comply ng Annual Confirmation of Pensioners or SSS ACOP, mga ka-vlogs. So, ang SSS ACOP or Annual Confirmation of Pensioners ay nire-require talaga ito ni SSS every birth month o buwan ng kapanganakan. Ayon po sa SSS Circular number 2023-013, yung may subject na revised guidelines for Annual Confirmation of Pensioners or SSS ACO program, every birth month, no, tuwing buwan ng kapanganakan, kailangan mag-report ang pensionado kay SSS through ACO, mga ka-vlogs, no? So, sino-sino ba ang kailangan mag-comply ng ACOP? Kasi nga sinasabi natin kanina, hindi naman lahat required mag-ACOP. So, una, every birth month, no? Kung ano ang buwan ng kapanganakan mo. Pangalawa is yung edad mo po ay 80 years old pataas. So, 80 ang edad pataas. Ibig sabihin, hindi po pwede o hindi po required yung mga 79 years old pababa ang edad. Kahit na birth month mo pa itong buwan ng June. Okay? Sana malinaw po yan. So, ang pagpapa-ACOP ay marami tayong paraan, no? Meron tayong 3 paraan sa pagpapa-ACOP na kayo na ang mamili kung alin ang mas mabilis at mas madali sa inyo. Kasi si SSS, no, nagbibigay siya ng maraming option sa atin nang sa ganun hindi mahirapan ang ating mga pensionado sa pagpapa-ACOP. So, una na paraan sa pagpapa-ACOP, yung tinatawag natin na walk-in. Ang pag-walk-in po, kayo mismo ang pupunta sa pinakamalapit na SSS branch sa inyong lugar, no? Mag-fill up kayo doon ng ACOP na form at isasubmit nyo lang, no? Ganun kadali kapag walk-in. Then, in case na ang pensionado is bedridden, pwede naman po ang authorized representative, no? Magpadala lamang po ng authorization letter permado ng pensionado, tapos yung kanyang SSS ID or UMID. Then, kailangan ng valid ID din po ang ating authorized person. So, pwede po yun. Tinatawag natin na walk-in. Pangalawa na option, pangalawa na paraan para sa pagpapa-ACOP ay yung tinatawag natin na video conference. So, ang video conference, no, hindi mo na kailangang pumila, hindi mo na kailangang pumunta sa branch ni SSS. Gagawin lamang ito online sa inyong cellphone, laptop at iba pang gadget, no? Kailangan lang may wifi ka. Pero bago yan mangyari, kailangan muna mag-set ng online appointment schedule kay SSS para makumpirma ang inyong video conference ACOP compliance schedule, mga ka-vlog. So, maganda ito para sa mga nasa abroad, hindi nyo na kailangan umuwi sa Pilipinas para magpa-ACOP, pwedeng-pwede na po ninyong gamitin ang online video conference to comply your ACOP pa. Pangatlo na paraan, no, para sa ating pagpapa-ACOP, yung tinatawag natin na facial authentication. Actually, ito yung pinakabago na paraan na inulunsad ni SSS para sa mga pensionado, no? Facial authentication ACOP compliance. Isa-scan lang po yung inyong mukha sa scanner, tapos magpo-proceed na po yung inyong ACOP compliance. Paano ito gagawin? Login lamang kayo sa website ni SSS, ang www.sss.gov.ph. Click nyo lamang po ang ACOP compliance button, tapos sundan nyo po yung step-by-step process hanggang matapos ang inyong facial authentication ACOP compliance. So, pwede din po itong gagamitin ninuman, yung mga busy, mga bedridden, nasa abroad, no? You can use
this facial authentication AKOP compliance. So kayo na ang bahala mamili doon sa walk-in, video conference, facial authentication, kung alin man ang mas gusto ninyo, mas madali, mas magaan, kayo na ang bahala. Importante, magpa-AKOP kayo. Ano po ang mangyayari? Ano ang consequence kapag hindi po makumplay ang AKOP ng ating mga merong buwan ng kapanganakan itong June at ang edad 80 years old pataas? Well, mapuputol temporary ang inyong pagtanggap ng pensyon. Baka wala kayong pensyon na matatanggap by July or August, no? Mababalik naman yan, pero kailangan nyo pa rin magpa-AKOP. So, ganun kahalaga ang pagpapa-AKOP. Tandaan nyo po, kapag dalawa ang pensyon na tinatanggap ninyo, kung kayo ay retiree, and at the same time, kayo ay survivor, dalawa na AKOP report form ang kailangan nyo isumiti kay SSS, ha? Mga retiree, survivors, disability pensioners, dito ka man sa Pilipinas na nasa abroad, please comply your AKOP. Deadline na po ngayong Martes, June 30, 2026. Bukas, araw ng Lunes, simulan nyo na, no? Kung tapos na kayo, well, good, no? Pero sa mga wala pa, simulan nyo na bukas, huwag na magpaabot sa deadline para sigurado makomply ang AKOP. Kaya naman mga pensionado na SSS, sino sa inyo dito yung mga required magpa-AKOP ngayong buwan ng June? Kumusta? Tapos na ba? Sino sa inyo dito ang wala pa? Ibahagi niyo po sa comment section na nasa baba. Maraming salamat sa pagtutok. God bless. Mag-ingat mga ka-vlogs.